Sir Will, ang kwento ko po na ito ay noong pinatulog po ako sa gitna ng isang sundalo at nung ate ko. Yung ate ko po nililigawan ng sundalo. Nakitulog po sa bahay nung gabi na yon ang sundalo na ito at sa gitna po nila ako pinatulog. Sa pagitan po ni ate at ng sundalo na ito na napakatangkad, balbasarado ang muka, bigotilyo at napakamaapil po na sundalo noon. Dahil baka raw po may mangyari dito sa dalawa na di maganda, sabi ni Papa. Ayaw po ni Papa na sa maagang panahon po Sir Will ay madisgrasya ng sundalo na ito ang ate ko. Pangarap po kasi ni Papa na makapagtapos muna si ate ko ng pag-aaral bago po siya mag-asawa. Kaso nung gabi po na ito, wala pong matulugan na bahay itong sundalo na nanliligaw kay ate ko. Natrap po siya ng isang napakalakas na ulan at baha dito po sa aming baryo. Kaya ako po ang ginamit ni Papa upang maprotektahan po si ate ko. Dahil na nga po itong sundalo na ito na matangkad ay sama-sama po kaming natulog sa may sahig sa semento dito sa aming bahay. Habang napakalakas po ng ulan Sir Will noon, habang tulog na po ang lahat, si Mama, si Papa, si ate, at ang sundalo na nasa may tabi ko Sir Will, ako na lang po ang natitirang gising noon. May nakita po akong isang bundok, Sir Will, nung gabi na ito. Sabi ko, bakit ang bundok na ito ay katulad doon sa bundok ni Manong Guard sa harap niya? Ang Manong Guard sa school namin na tuwing naka-uniforme ng pantalon na masikip ay katulad po ang bundok na ito na nakikita ko, Sir Will. Bakit may bundok dito sa bahay namin na pagmamay-ari ng isang sundalo na manliligaw po ni ate? At bakit po ang bundok na ito sa isip-isip ko hindi po kayang itago o takpan ng isang kumot, Sir Will? Bakit ngayon lang po ako nakakita ng bundok na ganito? Isang bundok na pagmamay-ari po mismo ng isang napakatangkad na sundalo. May namamahay po ba sa loob ng bundok na ito na isang halimaw na dragon na bihira mong makikita sa panahon na ito? Ang halimaw na walang sungay na makinis ang muka at may isang mata po Sir Will sa isang fiction story. Yan po ang patuloy na tumatakbo sa isipan ko nung gabi na yon. Mga bagay na nag-uunahan maglaro sa isipan ko. At buong magdamag po akong gising noon upang bantayan ang bundok na ito na may namamahay na halimaw po sa loob, Sir Will. Mga bandang 2:00, 3:00 at noong 4:00 na po, palala ng palala ang bundok na ito. Sir Will, parang lalo pong umusbong at lumaki ang bundok na ito na pinagmamasdan ko sa buong magdamag na nagising po ako. Hindi ko alam kung bakit ako nagkakaganon. Nababakla na po ba ako nung mga panahon na ito, Sir Will? Wala naman po akong alam sa sarili ko. At tumaas bigla ang nerbiyos ko. Noong tumagilid na po paharap sa akin ang natutulog na sundalo na manliligaw ni ate. Tumagilid rin po ang bundok na halos mahuhulog na ang halimaw po na nasa loob niyon. Mabuti at nakalayo ako agad dahil baka matamaan ako nito. Umiwas ako at bumangon agad ako at pumunta ako sa may lamisa upang uminom ng tubig. Ngunit sa pag-inom ko ng tubig, paglingon ko po sa bundok na nakita ko noon, ganun pa rin po talaga, Sir Will. Hindi po ito nagbabago kahit ito po'y nakatagilid na. Kahit na po ang halimaw na nakatira sa loob niyon ay parang mahuhulog na po sa may sahig. At nakita ko pa nga po na nagwala po ang halimaw na yon ng isang beses. Hindi ko alam kung bakit napansin ko po talaga yon. Parang tinulak po ng halimaw ang bumabalot sa kanya noon na siya namang munti ko nang mabitiwan ang iniinom ko po na tubig. Lakas ng kaba ko sa mga imahinasyon ko dahil sa nakikita ko po na isang bundok na yon. At sumapit ang umaga.
Inutusan ako ni Papa na magdala ng pagkain sa bukid kung saan hindi ko akalain na nandoon ang isang sundalo. Ang sundalo po na nanliligaw kay ate. Hindi pa po pala siya umuuwi. Nakatambay po siya sa bukid. Isang magandang araw sa inyo, Sir Will, at sa masugid din yung mga tagapakinig. Itago niyo po ako sa pangalang Noy. 13 anyos nung mga panahon na ito. Nung mangyari po sa akin ito doon sa kubo kung saan po nakatambay ang manliligaw ni ate na isang matangkad na sundalo. Kasama ko po noon ang boyfriend ni ate ko na sundalo na halos 9 na buwan na siyang manliligaw kay ate. Ang tagal na po ni ating sagutin ang sundalo na ito, hindi ko alam kung bakit hindi pa niya ito sinasagot. Kaya po, nakita ko na po, Sir Will, na ang dapat si ate ko lang ang makakakita kapag sila'y mag-asawa na. Sa totoo lang po, aksidente ko lang pong nakita iyon. Noong may dala po ako na pagkain sa basket, opo, noong mga panahon na ito, pinapagdala ko ni Papa ng pagkain sa basket, pagkain ng mga magsasaka namin sa bukid. Subalit, doon sa kubo kung saan ititigil ko ang pagkain, kung saan doon kumakain ang mga magsasaka, iba ang nakatambay. Ang sundalo na matangkad na balbasero ang muka. Nandoon po ako noon. Nandoon ako sa may likod ng kubo. At naaaninag ko, nandoon sa harapan ng kubo, nandoon po ang sundalo na nangliligaw kay ate. Gulat na gulat po talaga ako nitong masilayan ng dalawang mata ko na siya ay nagpapaligaya ng kanyang sarili doon mismo sa loob ng kubo, Sir Will, sa bukid namin. Tuwang-tuwa po siya habang may pinapanood po siya sa kanyang cellphone. Nakatingin po ang kanyang mga mata diretso sa cellphone na kanya pong hawak noon. At yung isang kamay niya naman po ay nandoon sa bulsa niya. Nakasuksok po sa pantalon niya. Ang lakas na po talaga ng kaba ko, Sir Will. Sabi ko sa sarili ko, what the? Tanghaling tapat dito. Dito pa talaga sa gitna ng palayan. May butas po ba ang bulsa ng pantalon niya? At naaabot niya ang kanyang kaligayahan, Sir Will? Sa kabilang banda naman di kalayuan, nandoon ang mga magsasaka ng palay. Pero hindi po nila nakikita na may sundalo na nandoon po sa may kubo kung saan ako lang po ang nakakita. At sa muli kong pagsilay ng mga mata ko sa sundalo na ito, Sir Will, bigla kong nabitiwan ng basket na naglalaman ng pagkain. Nahulog ito sa may putikan at biglang natigil ang sundalo sa kanyang ginagawa. Tumigil po siya sa panunood doon sa cellphone niya at bigla po siyang napalingon sa akin. Nagkatamaan ang aming mga mata, ngunit ito ang naging dahilan upang kumalabog ng matindi ang dibdib ko sa kaba. Sa pagtama ng aming mga mata, ramdam ko na nagalit siya at biglang bumaba ang direksyon ng tingin ko sa kanya at nakita ko ang kamay niya, Sir Will, na parang nangingintab ito, na parang halos basa na po ang kamay niya. Hanggang sa nakita ko na lamang siya na naglalakad na po siya papalapit sa akin. Subalit hindi binibitawan ng mata ko ang dulo ng kanyang mga daliri na animoy basa po ito sa may dulo. Hindi ko alam kung bakit basa ang kamay niya at napansin ko mamula-mula ang palad niya na parang abalang-abala ang kamay niya kanina sa anumang bagay na pinagkakabisihan niya. Ngunit ito pa ang malala, Sir Will. Nakita ko po ang palabas sa cellphone na pinapanood niya. Ito po ay mga magagandang babae na may kasama po na lalaki na gumagawa po ng mga bagay na ginagawa po ng isang mga mag-asawa. Hindi ko alam kasi wala talaga akong idea ng buo pagdating po sa mga ganun, Sir Will. Sa sundalo ko lang po talaga na yun nalaman. Sa school namin itinuturo naman po kung paano gumawa ng anak. Pero bakit itong sundalo na ito ay nanunood na po siya kung paano gumawa ng anak
siguro po talaga ay magiging asawa na po niya ang ate ko. Aasawahin na po niya. Hanggang sa tagal kong pagkakatulala sa kamay niya at sa cellphone niya, tumingala po ako sa mukha niya. Nakita ko po ang mga mata niya na seryosong nakatingin sa akin, na animoy napahiya siya sa paraan ng pagtitig niya ng mga mata niya sa akin. Nararamdaman ko po ang nararamdaman niya, na parang napahiya siya, na istorbo siya at nabitin po siya. Hanggang sa nagulat na lamang po ako na nasa harapan ko na pala siya, at pagtingin ko sa harapan ko, nagulat po ako, Sir Will. Ang bundok na nakita ko nung gabi na yon, na parang pakurba na bundok na may nagtatago na halimaw sa loob nito. Alam ko na po kung anong halimaw na nagtatago sa loob ng bundok na ito, Sir Will. Hindi ko nga lang ma-imagine kung anong itsura ng halimaw na ito, na may makinis na muka at isang mata. Ang alam ko lang po talaga ay halimaw siya sa isang fiction story. Kapag yan ay nakatuklaw ng isang babae, yan po talaga ay makakabuo ng isang anak. Kaya labis na po akong kinakabahan nung mga panahon na ito. Sa loob-loob ko, nagalit po ba ang sundalo na ito sa akin dahil naistorbo siya at natigil siya sa kung anumang pinagkakaabalahan niya? Dahil ba nagpapaligaya siya ng kanyang mukha kanina, ng kanyang sarili? Nabitin po ba siya nung gabi na yon na nakitulog siya sa bahay dahil ako ang ginawang pangharang ni Papa upang maprotektahan ang ate ko sa kanya? Kaya naman dito na po siya inabutan sa may gitna ng palayan sa bukid. At ako naman na epal na hindi ko naman talaga alam, ay bigla na lang akong darating dito na hindi ko alam na may tao dito na isang sundalo na nagpapaligaya ng kanyang sarili. Dito na po nagtipon-tipon ang mga imahinasyon sa utak ko habang nasa harapan ko po ang sundalo na ito. Hanggang sa tagal ng pagkakatulala ko, bigla na lang may umakbay na palad sa balikat ko at kinakausap na pala ako ng sundalo na ito. Naamoy ko bigla ang kamay niya. Amoy chlorine na parang Sondrox, Sir Will, na kaunti. Siguro sa mga panahon na yun, malapit na po talaga siya. Kaso na istorbo ko lang talaga siya. Kahit 13 anyos na ako, alam ko na po ang amoy na yun. Opo, mahirap man sabihin pero ang pagpapaligaya sa sarili ay nakakapaglikha ng isang amoy na ganun. Alam ko na po iyon. Hindi ako sumagot sa kanyang tinatanong sa akin habang ang palad niya ay nasa may balikat ko. Yumuko po ako dahil nasa harapan ko siya at parang kinakausap niya na po ako. At pagyuko ko, naaaninag ko ng mata ko ang isang bundok na umaagaw talaga ng pansin ko, Sir Will. Bakit ganun talaga yun? At parang nakita ko pa na may gumalaw na halimaw sa bundok na yon ng fiction story. Bakit hindi mamatay-matay ang halimaw na yon? Hindi ba tumitigil ang may-ari ng halimaw na ito na pakiligin siya? Kasi kami mga tropa ko, pag tumigil na kami, namamatay na lang ang halimaw namin. Ngunit bakit ang halimaw na ito na pagmamay-ari ng sundalo sa isang bundok na mula sa fiction story ay hindi po talaga namamatay, Sir Will? Siguro dahil ay palagi po siyang nabibitin doon sa bahay at dito sa bukid. Sa loob-loob ko noon, what if umalis na lang ako bigla dito at pabayaan itong sundalo na ipagpatuloy kung ano man ang pinagkakaabalahan niya, yung pagpapaligaya niya sa sarili niya. At ginawa ko na nga po, Sir Will. Mabilis kong binitbit ulit ang basket na naglalaman ng pagkain at tumakbo ako papalayo sa sundalo. Dito na po ako pinagalitan sa bahay pagdating ko dahil dala ko po ulit sa bahay ang pagkain ng mga magsasaka. Ang tanga ko po, diba? Ninervyos kasi ako noon lalo na sa halimaw na nasa loob ng bundok na yon. Nakakatakot makakita ng ganun, lalo na yung sundalong yung kamay niyang amoy Sondrox. May butas po talaga ata yung bulsa niya sa pantalon niya kasi naaabot niya At sa pagpapatuloy ng kwento na ito, Sir Will, dito na po ako labis na kinabahan dahil pagsapit po ng gabi, sabi ni Papa, sa gitna raw po ako matulog nila ate at ng sundalo na ito na lalaki na nakitulog na naman po
sa bahay. Halos magtatatlong araw na po siyang nakikitulog sa bahay namin. Baliw na baliw po siya sa ate ko. Yung sundalo na manliligaw ni ate nung gabi na ito, Sir Will, ay naliligo na po sa may CR. Si ate naman po ay katabi ko na dito sa may sahig. Natutulog na po kami dahil wala po talagang kwarto sa bahay namin. Sahig lang po at banig at kumot. Sama-sama lang po kami ng buong pamilya ko na natutulog sa semento na sahig ng kubo na ito. Si Papa, ang strategy, patutulugin po ako sa gitna ni ate at ng manliligaw niya. Kasi po, mapanganib po talaga, Sir Will, kapag ang isang manliligaw ay nakipagtabi na po sa nililigawan niyang babae. Bakit kasi andito pa matutulog ngayong gabi sa bahay na ito? Itong sundalon na manliligaw ni ate, pwede naman itong matulog doon sa may bukid sa gitna ng palayan, o di kaya naman bumalik siya doon sa may bundok sa kampo nila. Hindi naman kalayuan ang kampo nila dito sa barangay namin. Doon na lang po ata siya. Subalit, hindi ko naman po masabi kay Papa o sa sundalo na ito. At wala na. Tapos na noon maligo ang sundalo at pagkasuot po niya ng damit doon, yung damit niya na nakasabit sa may likod ng pintuan ng CR. Yung CR po namin ang pangit na gawa sa kawayan. Pagkasuot po niya ng damit niya, abay ang suot po pala niya ay isang pajama na napakadipis. Nagpapahalata po talaga siya. Kaagad siyang dumiretso sa sahig at naupo. Bago siya humiga, nasa may tabi ko na po siya, sa may kaliwa. Si ate naman nagbabasa ng pocketbook at walang alam. At wala atang plano na kausapin ang manliligaw niya. Anong klaseng pakikipagrelasyon ba ito? Walang kibuan, walang pag-uusap. Mga bagay na tanong ko po sa sarili ko noon, Sir Will. Ako naman na nasa pagitan nila. Dahil bili ni Papa na pumagitna ako sa kanila. Nakapajama lang po ako na manipis noon. At yung sundalo, sa maling pagkakataon, nakapajama rin po ng manipis, Sir Will. At noong nakahiga na po siya, halatang halata po talaga. Halata po ang bundok na nakita ko nung isang gabi at nakita ko rin sa bukid. Hindi ko po alam, Sir Will, kung anong nararamdaman ko. Kung nababakla na po ba talaga ako dahil hinahabol po ng paningin ko ang bundok na yun. Dahil lagi po talaga akong napapatingin, Sir Will. At bumangon po siya, ang sundalo. Pumunta po siya sa may lamesa upang uminom ng tubig. Bago po siya matulog noon. Tulog na po ang lahat. Ako na lang po ang gising at siya. Si Mama tulog na rin. Si ate, kakaligpit pa lang po ng pocketbook pero nakatulog po agad. Kaya tulog na rin po siya. Walang hiya, tapos na pong uminom ang sundalo, Sir Will. At sa kanyang paghiga, may bundok na naman akong nakita bigla. Ang bundok sa fiction story na hindi kayang takpan ng kumot o pajama man, ewan ko talaga. Kapag si ate ang napangasawa ng sundalo na ito, sigurado akong magsisisi si ate ko sa lalaki na ito. Hanggang sa pumikit na nga po ang mata ng sundalo na ito. Pero bago po siya pumikit ng mata niya noon, tulala po siya sa kisame na animoy hindi niya alam kung sasagutin po siya ni ate sa kanyang panliligaw. Hindi po kasi siya kinakausap ni ate. Ako naman, naiwan akong gising habang nasa tabi ko siya sa may kaliwa, ang sundalo na manliligaw ni ate. Natutulala ako sa bubong namin na yari sa anahaw. Pagtingin ko sa kaliwa ko, ay ang gwapo pala talaga niya. Sana pag ako naging binata ay maging kasing gwapo ko rin siya. Ngunit bigla po siyang tumagilid, Sir Will. Napagkamalan po niya akong unan ang lakas ng hilik niya.
Para niya na po akong nayakap at may naramdaman po ako na parang bato sa may gilid ko. Siguro po yun na po ang bundok sa fiction story na pinagtataguan ng halimaw na dragon. At siya na nga po talaga yon, ang halimaw. Ipinikit ko na lamang po ang mga mata ko, Sir Will, dahil tama po ang hinala ko. Siya na po ang halimaw sa fiction story na may isang mata at makinis na muka. Lalo ko pa pong nakumpirma na siya na nga po yun, ang halimaw na yon, nung may maramdaman po ako na parang pulso sa kamay, na parang pumintig na lamang po bigla at nanulak po, Sir Will, sa bundok na yon. Ang nilalang na nanulak dito sa mundo ng mga halimaw. Nanulak po siya at parang pumintig. At biglang may bumulong sa may tenga ko dahil sa dami ng imahinasyon ko, Sir Will. Pero ang bulong, totoo, nagmula ito sa isang sundalo. Siya na pala po ang bumubulong sa tenga ko. At ang sabi niya, "Noy, pasensya ka na ha. Ikaw na lang muna ang yayakapin ko kasi kulang kayo ng unan dito sa bahay nyo. Pasensya ka na. Pangatlong araw ko na tong nakikitulog sa inyo. Hindi ko alam kung gusto ba ako ng ate mo. Pasensya ka na ha." Yan po ang boses na narinig ko, Sir Will, mula sa manliligaw ni ate na sundalo na matangkad, na balbasarado at bigotilyo. At may sinabi pa po siya, "Noy, sana balang araw matanggap mo ako bilang magiging kuya mo ha. Bahala ka na kung anong gusto mong gawin dyan." Wika niya, Sir Will. Hindi ko alam kung anong ibig niyang sabihin yun. Hindi kaya napapagkamalan niya akong binabae at may sinasabi siya na bahala na raw ako sa gusto kong gawin dyan? Saan? Alin dyan? Hindi ko po maisip, Sir Will, kung anong tinutukoy niya. Hindi ko po alam. Hanggang sa tinamaan po ako ng bigote niya sa may pisngi ko, walang hiya. Nag-kiss pala siya sa pisngi ko, sabay yakap sa akin at sabay natulog na po siya. Subalit, pumipintig po ang puso ng halimaw sa fiction story, Sir Will. Opo, nagulat ako noon, Sir Will. Yung halimaw sa gilid ko wala na. Pumintig po siya. Buong mangdamag po noon, Sir Will, na ako ay naging unan niya at yakap lang po niya. Noy po ang tawag niya sa akin. At hindi ko rin po alam ang gagawin ko ng mga panahon na ito. Ipinikit ko na lamang po ang mata ko at natulog po ako. Habang katabi po ng kamay ko ang isang malabatong halimaw na nagtatago sa bundok ng isang fiction story, Sir Will. Ito po ang naging kwento ko po, Sir Will, nung ako po ay 13 anyos pa lang. Hindi ko po pinagbigyan ang manliligaw ni ate dahil wala po akong alam kung paano siya pagbibigyan noon, Sir Will. Pero isa lang po ang alam ko. Nakatabi ko po ang isang malabatong halimaw noong gabi na yon. At masasabi ko po na ito ay pambihira sa isang tao. Maraming salamat po sa pagbasa ninyo, Sir Will, ng kwento ko. Paalam na po.